Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ulat ng pagtanggap sa asylum request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itinanggi ng China. Isa patay, isa nawawala sa banggaan ng tugboat at Panamanian vessel sa Sarangani. Dalawang lalaking nagpakilalang customs employees at ng biktima ng negosyante timbog ng NBI. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinabulaanan ng bansang China ang ulat na nag-request ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing bansa bago ito maaresto ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, walang natanggap na application for asylum ang Chinese government para sa dating Pangulo o sa kanyang pamilya. Sa March 20 report ng GMA7, isa umanong anonymous source ang nagsabing humiling ng asylum si Duterte sa China ngunit tinanggihan ito dahilan para bumalik siya sa Pilipinas kung saan na ito inaresto. Sa nasabing ulat, mayroon na umanong ini-isyong arrest warrant ang ICC kay Duterte habang nasa Hong Kong ito at mayroon umanong PNP agents na nagmumonitor sa dating Pangulo sa Hong Kong. Kaugnay nito, tinawagan ng pansin ni Guo ang media organizations na maging mapanuri at maingat sa mga unverified information. Una nang sinabi ng Chinese government na isang private vacation trip ang biyahe ni Duterte sa Hong Kong. Patay ang kapitan ng tugboat matapos bumangga ang MTAG Sadong 33 sa MV Universe Kiza, isang Panamanian flag vessel sa karagatang sakop ng Maasim, Sarangani Province, 4:20 AM kahapon ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Natagpuan na ang katawan ng kapitan habang patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawalang tripulante. Samantala, 6 sa 8 sakay ng tugboat ay nailigtas at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa otoridad, walang bakas ng oil spill sa lugar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng banggaan at kung may pananagutan ang alinmang panig. Tiniyak naman ang paghahanap sa nawawalang tripulante. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang lalaking nagpakilalang mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Ayon kay Palmer Malyari, hepe ng NBI FFCD, sangkot ang dalawa sa pamimeke ng bidding kung saan nabiktima ang isang negosyante. Dagdag pa ng hepe para makumbinsing lehitimo ang mga kontrata nito, personal pa nilang tinutur ang biktima sa loob ng BOC. Aabot sa higit 4 na milyong piso ang sinasabing nakulimbat mula sa biktima. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.